What's up, gulaman? Yun, no? Rune night na tayo, mga tropa. The joke lang. Yan. Tulad ng sabi ko, ang hihiram tayo ng account pang-update natin sa mga rune night, no? Yan. So, ang divine power nito ay 583. Yan. Pero kapag nakapag-rent siya fully ng mga plus 18 ay umabot siya ng 600k DP. So, tingnan natin yung stats, no? Tapos, teka, lagyan muna natin full throttle. Yan. Pag naka full throttle, meron siyang 13k na attack. PDEF 41 at 900 lang na MDEF. Yan. Tapos, PVP damage reduction 6k at 4,500 na PVP damage bonus, no? Ayun yung P damage niya 147 at yung reduction ay medyo mababa, no? Yan. So, ayun nga, no? Sa mga rune knights, no, ang unang kailangan yung baguhin sa meta ngayon ay yung feathers nyo, no? Kasi medyo mahirap nang pumatay ngayon ang mga rune knights, lalo na yung mga priest na sobrang tanky, no? Nahirapan tayong patayin yun. So, ang kailangan mong gawin sa feathers mo para makapatay ka ng priest ay taasan yung iyong PVP, no? Kasi kung ikaw ay halimbawa 550k DP, tapos ang PVP damage bonus mo ay mas mababa ng mga, halimbawa kasi ang normal nasa 6.5 na. 6.5 na yung mga PVP damage reduction ng mga priest. So, dapat yung PVP damage bonus mo ay nasa 4.5 pataas na para hindi ka magkaroon ng penalty. Yan yung 40% pagka 2,000 yung difference ng inyong PVP. Kaya kailangan mo mag-setup ng light and dark sa iyong attack, no? So, bago ko to gawin, ginawa ko to sa sarili kong account sa Royal Guard na sinabi ko kahapon. Yan. So, lahat dapat may light and dark ang inyong feathers. Yan. So, sa akin, nasa tier 3 lang yung light and dark. Pero yung PVP bonus ko nun ay tumaas din ng 300 sa PVP damage bonus at 300 din sa PVP damage reduction. Yun yung tinaas niya. Pero ang problema sa ganitong setup ay yung ignore PDEF. Yan. Kasi ang ignore PDEF neto ay nasa 3372 lang. Pero kapag naka full ignore def siya ay nasa 4,000 plus. Kasi pero yung 3,300 na ignore PDEF ay sapat na yan para maka-ignore ka ng PDEF ng ibang class, no? Bukod sa Royal Guard, no? Kasi yung Royal Guard sobrang taas ng PDEF nun. Pero dahil sa meta ngayon wala pang masyadong nagro-Royal Guard, ay okay lang, nabawasan mo muna yung iyong PDEF. Pwede mo rin abulin na lang sa ignore PDEF na percentage sa mga iyong equipment tulad nung banish, ano ba yung banish sheriff yata. Check natin kung ano meron siya. So, yan. Kung meron ka na itong banish sheriff, meron niyang ignore PDEF 5%, 5%. So, magkakaroon ka na kagad ng 25%, no? So, pero medyo kulang pa yan, no? Pero kung makakakuha ka nung equipment, yung accessories na ito, saan ba yun? Ito ata yun. Yan. Itong Mori Gains ay meron yan ignore PDEF na 10%. Makakatulong yan sa iyong damage, no? Kung meron ka niyan, tapos, teka lang compute natin. Kung meron kang 35%, tapos halimbawa, 5,000 yung defense ng kalaban, tapos i-compute mo siya ngayon sa minus 35%. Yan. So, 3-2 na lang yung kailangan mo na i-ignore def. No? Ganun lang kasimple. Para ma-zero mo yung defense ng kalaban. So, ang normal kasi na PDEF ng Rune Knights ay 4,000 lang, no?
Mataas na nga yung 5,000, mga 600, mga whale na yun pagka nasa 5,000, 6,000 PDF. No? At yung mga ibang class, syempre, mababa din yun, yung PDF nila. Tapos pag-usapan natin yung iba pang stats, no? Sa Flea, ganun din, no? Sa Flea, kailangan yung difference niyan ay 100. Pero hindi ibig sabihin na pagka 100 yung difference, ay 100% magmi-miss ka. Meron siyang diminishing return. Hindi ko alam kung ilan, kung 40% ba o 50. Pero hindi siya 100% mag-evade. Tapos P damage reduction at saka P damage bonus, may diminishing return yan na 100%. So paano ba yung nag-work? Simple lang, no? Ipagma-minus mo lang, no? Halimbawa yung damage mo ay 147, yung P damage mo, at yung P damage reduction ay 162. So pag pinag-minus mo yan, meron kang 20%, tama ba? 19, 13, 14. Meron kang 14% na P damage reduction kasi yun yung difference. Pero halimbawa yung Warlock, meron silang 200% na magic damage bonus. Tapos yung magic damage reduction mo ay 150. So meron silang 50% damage, magic damage bonus na ibabato sa'yo. Ganun siya nag-work. So, pero ang diminishing return niya ay 100%. So kapag yung gap ng dalawang ito ay umabot ng 100%, hindi na yun mag-exceed pa. Ngayon sa special stats naman, ang diminishing effect nito, diminishing return nito ay nasa 40%. So, halimbawa, meron kang damage to medium enemies na 58%. Tapos, yung reduction mo ay 16%. So, hindi na siya mag-exceed ng 40%. Mag-i-stack na siya doon. So, ngayon, ang tanong dyan, hanggang gaano kataas ba yung kailangan mo na damage to medium at damage reduction? No? Kailangan mo ba mag-stop pagka 40 na yung difference? Kailangan mo, depende kasi yan sa mga kalaban mo, no? So, doon siya ima-minus. Kung meron kang 40, halimbawa, meron ka ditong 100% na medium, damage to medium enemies, pero yung damage reduction ng kalaban mo ay 60%. So, pasok pa rin siya sa 40%. No? Pero, ayun nga, kung meron kang 100%, ay sobra-sobra na yun, no? Kahit nga yung 58 ay sakto na yan, no? Kasi, ang normal naman na reduction to medium ng mga players ay around 16 lang, no? Tapos, demi-human, ito yung medyo mataas, no? Kaya maraming players ngayon, nagsiswitch sa Hydra kumpara sa skill worker dahil nga dun sa diminishing return nito. Pero syempre kung ilalabas na yung Doram ay mawawalan ng silbi itong damage to demi-human. Pero kasi nasisiguro ko na marami magsiswitch sa Doram. So yung ibang players ang ginagawa na lang ay kumukuha sila ng cards na yung ito. Pwede mo itong i-equip, no? Kasi P damage ito. Kung wala ka naman na ito, okay din gamitin yung Pen Dark para sa iyong melee P damage. Para hindi ka nape-penalty sa diminishing return na 40%. Hindi katulad sa P damage at P damage reduction kasi 100% yung gap para ma-penalty ka. Natin sa stats ng Royal ng Rune Knight, yan pa rin naman. Melee pa rin kailangan. Tapos kung gusto mo ng crit damage pero hindi ko nire-require, okay lang din sa sword, no? Tapos mag-pump ka lang ng, hindi mo kailangan mag-pump ng PDEF. Pero ayun nga, usapang feathers pala, balik tayo sa feathers, no? Kung may ganitong setup yung kalaban mo, ibig sabihin mas mababa yung kanyang ignore PDEF. So ngayon, kaya ako nag-switch ng feathers ko ng Terra, Divine Nature at Night pala, para mas mataas yung aking PDEF. Kasi ang mga players ngayon nag-aabol ng PvP damage bonus at PvP damage reduction. So ang ginagawa nila ngayon, binabawasan nila yung kanilang
ignore PDEF, at saka yung kanilang defense binabawasan nila sa ganitong setup. No, kung tatanungin mo naman ako kung ano yung mas importante ba yung PDEF MDEF sa PvP damage reduction at PvP damage bonus? Ang sagot lang dyan, ang base kasi ng ating stats yung PDEF MDEF. So bago siya pumasok ng PvP damage bonus at reduction, ay magbe-base muna siya sa ating main stat or base stats. So parang tulad sa critical, ganun din, no? Ang base stats natin ay yung melee at saka yung P damage, no? Kaya hindi natin kailangan sumagad ng crit damage na mataas. Kasi unang-una kailangan natin munang isagad yung ating base stats bago tayo magpataas ng multiplier. So ganun din, no? Kailangan mo rin pataasin yung PDEF MDEF mo bago tayo mag-jump sa P damage reduction at P damage bonus. Ang tanong dyan, bakit ganito kung kailangan pala nating mag-adjust ng PDEF MDEF? Kasi etong stats na ito ay above average ng mga players, no? Kasi ang average players meron lamang below 5,000 na PvP damage reduction, at yung PvP damage bonus nila ay below 4,000. So pagka above 4,000 na yung PvP damage bonus at PvP damage reduction ay above na, so mataas na yung stats mo nun. Marami ng players ang hindi ka maaabot, no? Tulad niya, meron kang 6.2 na PvP damage reduction. Bibihira yung mga players na may 4.5 na PvP damage bonus unless high spender sila. Yun lang, no, for our video. At kita-kits ulit next video. Mag-update ulit tayo ng kung ano na pa. Alright, peace out!